Muli po tayong mag-aaral. Pag-aaralan po natin, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo po, meron po silang kinikilalang sugo. Subalit, hindi po nanatiling sugo, kundi huling sugo. Yan po ang paksa na ipapaksa po natin para maintindihan po ng iba. Napakahalaga po na meron pong sugo sa isang reliyon o isang sekta. Bakit po? Ang babasahin ko po sa inyo mas maganda. Aklat po ng Roma, Kapitulo 10, talatang 14-15, batay sa pagtuturo ni Pablo. Ganito po ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo kung anong pagtuturo nito. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaon nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Nagtatanong si Apostol Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Batay rin po sa pagtuturo po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 34, bakit kailangan ng sugo? Aklat po ng Juan, Kapitulo 3, talatang 34, pansinin po ninyo. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ang tunay na tagapagturo, magpapakilala siyang sugo o sinugo. Ang sugo o sinugo, siya po ang may karapatan na magsalita ng mga salita ng Diyos. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Sa Iglesia ni Manalo po, meron po silang kinikilalang anghel. Binabasa po nila ang Apocalypse 7:3 para patunayan na yung anghel sugo. Saan natin mababasa ang ganong paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo para maunawan at maintindihan po ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Ito po. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ang terminong anghel ay sugo. Ano po ang basihan nila? Apocalypse 7:3. Pero ang Iglesia ni Manalo po, sino po ang kinikilala nilang sugo? Walang iba kundi si Felix Y. Manalo. Si Felix Y. Manalo po, anghel, sugo. Ito na po yung ginawa nila. Huling sugo. Hindi makita na po. Makikita na po. Paano po natin mapapatunayan na ang paniniwala nila kay Felix Y. Manalo ay huling sugo? Mismo ang Iglesia ni Manalo ang ating pasasagutin mula sa isang pasugo nila
Para maunawan at maintindihan po ninyo, eto po. Kaya kailangan pong kilalanin ninyo. Meron bang sugo sa inyong kinikilalang reliyon o sekta? O baka naman po meron kayong kinikilalang sugo pero huling sugo na. Sino po yung kinikilala niyong huling sugo? Namatay na po. Kailan? Noong 1963. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ito po yung pasugo. Pangulong Tudling, ang huling sugo ng Diyos. Si kapatid na Pelchoy Manalo ang sinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga huling araw. Ang kanyang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo matapos na ito'y matalikod sa pananampalataya. Pagkamatay ng mga apostol, siya ang huling sugo ng Diyos. Ano po ang paniniwala nila kay Pelchoy Manalo? Huling sugo ng Diyos. Alam niyo po kapag wala itong huling, pwede siyang magsugo. Pero kapag nilagyan mo ng terminong huling ang sugo at idinugtong mo sa terminong sugo, hindi na po siya pwedeng magsugo. Kailan namatay ang huling sugo nila? Noong 1963. Sa inyong reliyon ngayon, meron pa bang magpapakilalang sugo? Wala na. Kaya ang inyong reliyon, ay wala na pong magpapakilalang sugo ng Diyos. Bakit? Papatayin mo ang paniniwala mo kay Pelchoy Manalo na huling sugo. Kailan namatay ang huling sugo nila? 1963. Sino po ang tinikilala nilang huling sugo? Walang iba kundi si Pelchoy Manalo. Ang tunay na sugo, hindi po sakim sa tungkulin. Ang tunay na sugo, hindi po sakim sa tungkulin. Hindi po siya magpapakilalang huling sugo. Bakit? Mas maganda po ang magtuturo ay si Kristo. Aklat po ng Juan, Kapitulo 20, pansinin po ninyo kung bakit sa tunay na Iglesia ni Kristo, wala pong magpapakilalang huling sugo at walang titilalalin na huling sugo. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Juan, Kapitulo 20, talatang 21. Ganito po ang pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang tunay na sugo, nagagamit po sa pagsusugo. Sino ang kinikilala nilang huling sugo ng Iglesia ni Manalo? Si Pelchoy Manalo. Buhay pa ba? Patay na. Kailan? 1963. Makakapagturo pa ba ng Ebanghelyo yung huling sugo nila? Hindi na. Ang nakikita natin kapag kinilala natin na huling sugo si Pelchoy Manalo? Saking sa tungkol. Hindi niya naisalin ang pagiging sugo. Yung po bang kumikilala na huling sugo si Pelchoy Manalo, pwede po bang magpakilalang sugo? Hindi na. Papatayin mo tulo. Ang tunay na sugo katulad ni Kristo. Si Kristo po alam niya na mamamatay siya. Alam niya aakyat siya sa langit. Pero hindi po niya iiwan na walang magiging tagapangaral o magtuturo ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Kristo, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din sinusugo ko kayo. Sa makatwid, ang tunay na sugo nagagamit sa pagsusugo. Opo. At hindi po siya kikilalanin na huling sugo. Kapag ka nagamit ka sa pagsusugo, hindi ka pwedeng kilalanin na huling sugo.
ipapansin sa Iglesia ni Manalo. Kaya kailangan pong kilalanin ninyo ang inyong reliyon, sekta. Totoong meron kayong kinikilalang huling sugo, pero namatay na. Hindi na pwedeng magturo ng ebanghelyo. Dito makikita na si Petro Manalo, kung siya ang nagturo na siya ang huling sugo, hindi siya maliligtas pagdating ng araw. Bakit? Sakim siya sa tungkol. Kasi ang paniniwala ng karamihan, lalo na sa Iglesia ni Manalo, kung patay man ang huling sugo, meron namang ministro na kinikilala. Baka akala ng iba, kasi po kumisan, kinikilala si Petro Manalo na anghel. Meron kasi isang reliyon, yung po ang pamatay niya, nakakala nila, may hikayat yung mga kaanib. Sino mas mataas? Ang tao na si Kristo o ang anghel na si Petro Manalo? Hindi nila alam, hindi nila naintindihan yung terminong anghel. Alam niyo po yung terminong anghel, sa salitang Tagalog po sugo. Ngayon, baka naman po yung anghel o yung sugo, hindi siya ministro. Kasi po, kinikilala nilang huling sugo si Petro Manalo. Meron naman daw po silang ministro. Makakala kasi ng iba, anghel, sugo, ministro, magkakaiba yan. Hindi po. Hindi po. Mas maganda po ang pasasagutin natin ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Sila rin po ang magsasagot. Sila rin po ang magsasalita o magtuturo. Alam niyo po, ang sumulat nito ay mas maganda po sasabihin natin, baka akala nila naninira lang tayo. Hindi mauunawaan ng kahit sino na lamang. Ang sumulat po nito ay si Emiliano P. Magtoto Sr. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo. Ito na po. Ang ibang anghel na inuulaan sa Apocalypse 7:2 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao. Ministro ng ebanghelyo. Ulitin po natin, yung pong anghel ay sugo, tanggap nila. Yung po bang anghel o sugo, hindi ba siya ministro? Ministro. Batay sa kanilang pagtuturo. Kaya wala pong pagkakaiba yung terminong anghel, sugo, ministro. Kapag nilagyan mo ng terminong huling ang sugo, mapipilitan kang lagyan mo ng huling sugo, huling. Kumbaga, ibababa mo lang yan. Si Petro Manalo, siya huling ministro ng Diyos sa kanila. Kaya sa debate, sa diskusyon po, naghahamon po ako sa mga ministro ni Manalo. Sino ang handang magpakilala na si Petro Manalo huling sugo ng Diyos? Patutunayan ko aral ng demonyo. Alam niyo po kung bakit ganun na lamang ang aking pagtuturo. Dahil sa debate po, sa diskusyon, kailangan lalabas po na yung huling sugo, huling ministro. Sino po ang kinikilala nilang huling sugo? Si Petro Manalo. Sino ang kinikilala nilang huling ministro ng Diyos? Si Petro Manalo. Kanino po yung ministro, yung mga ini? Alam niyo po, mas maganda babasahin natin ang Apocalypse 7:3. Paborito nila. Bibigyan po natin ng pansin. Apocalypse 7:3. Paborito ng Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating matutunghayan. Apocalypse 7:3. Meron po akong gustong ipapansin dito sa Apocalypse 7:3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloob ang mahipahamakang
may pahamak. Anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa amin, matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ilan ang umaakyat na anghel sa sikatan ng araw? Mag-uumpisa po sa isa, darami sila. Kaya ang banggit po, amin. Pero bakit po nila pinasolo kay Perchua Manalo? Ilan ang magtatatak, amin? Napakarami po na. Pero bakit pinasolo nila kay Perchua Manalo? Bakit nila pinasolo kay Perchua Manalo? Ang pagiging sugo. Ipinakikilala nila na si Perchua Manalo huling sugo. Yung sugo nila patay na, hindi na po magagawang mangaral. Ibig sabihin, hindi sila katulad ni Kristo. Si Kristo po nagagamit sa pagsusugo. Baka naman po, di po ba? Baka kala nila, yung tunay na sugo ay hindi ministro. Babasahin ko muna sa inyo ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Nakarating sa dako ng mga hentil. Mas maganda po babasahin natin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Pasinin po ninyo. Nang makarating po sa dako ng mga hentil, kung anong pagtuturo ni Apostol Pablo. Kami nga, mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sino pong nagsasalita rito? Si Pablo. Si Pablo, kinikilalang apostol. Pero nagpapakilala siya, kami nga ay mga sugo. Baka naman si Apostol Pablo, hindi siya ministro. Baka naman iba yung apostol, iba yung sugo, iba yung ministro. Alam niyo po, babasahin po natin. Baka naman si Apostol Pablo, hindi niya ipinakikilala na siya ministro. Babasahin ko po sa inyo ang aklat po ng Kolosas. Kapitulo 1, talatang 2. Paborito ng Iglesia ni Manalo to. Kaya lang, bakit pinapatay yung mga turo? Dahil po sa kasakiman, dahil sa pera. Ganito po ang ating matutunghayan. Kolosas, Kapitulo 1, talatang 25. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala mula sa Diyos, na ibinigay sa akin mula sa inyo, upang may pahayag ang salita ng Diyos. Nagkaroon ba ng tatlong tungkulin si Pablo? Apostol, sugo, ministro? Hindi po. Iisa lang yan. Kaya kung kinikilala mong anghel, si Perchua Manalo, wala naman akong tutol na siya'y sugo eh. Ang tinututulan ko lang, yung pagiging huling sugo. Bakit? Nag-isakim eh. Kung ang huling sugo, ibang termino, huling ministro, kaninong ministro yung mga iniwan ni Perchua Manalo? Dito, kaya ganyan na po tayong pinagbabantaan ng mga kaanib ni Manalo. Si Perchua Manalo, yun ang hindi pa lumilitaw sa kanila. Si Perchua Manalo, kinikilala nilang huling ministro ng Diyos. Kaninong ministro yung mga iniwan niya? Alam niyo po, mas maganda, narito rin po ang isang blackboard. Kaya nila kinikilala ang huling ministro. Ito.
Si Pelcho Manalo kaya nila kinikilalang huling ministro ng Diyos. Bunga po ng si Pelcho, yung kanyang anak na pumalit sa kanya na si Perangi Manalo. Nagbuo po siya ng tinatawag na church administration. Anong layunin ng church administration? Para patayin po yung God rules. Kaya ganyan po nilang itinuro na si Pelcho Manalo huling sugo ng Diyos, huling ministro ng Diyos. Pero hindi po nagiging issue yan sa loob. Ang tanggap lang nila yung huling sugo ng Diyos, si Pelcho Manalo. Tanggap nila. Kaya nga po meron pong pasugo na ipinakikilala. Tanggap nila. Pero hindi po nila tanggap na si Pelcho Manalo huling ministro ng Diyos. Ako lang po ang nagtuturo niyan. Yan po ang patutunayan ko sa debate, sa diskusyon sa mga ministro ni Manalo. Kaya wala po akong pinipili sa mga ministro ni Manalo. Sino ang handang magpakilala na si Pelcho Manalo huling sugo ng Diyos? Pero pagdating po sa debate, sa diskusyon, dun lang lalabas na si Pelcho Manalo huling ministro ng Diyos sa kanila. Bakit po nagawa nilang ituro na si Pelcho Manalo huling sugo o huling ministro ng Diyos? Bunga po kasi nung si Perangi Manalo, yung kanyang anak, nagbuo po siya ng church administration. Anong layunin niya? Para po patayin ang God rules. Ano po ang gagawin ng mga church administration? Gagawa po sila ng administrative rules. Kaya po yun ang hindi alam ng karamihan. Kaya nga po ganyan pong nagagalit ang Diyos. Ito po, papansinin po niyo para maintindihan po. Yung pong ginawa ni Perangi Manalo, yung kanyang anak na si Pelcho Manalo ang kanilang ama. Si Pelcho Manalo, ang pumalit sa kanya yung kanyang anak na si Perangi Manalo. Si Perangi Manalo, nagbuo po siya ng tinatawag na church administration. Anong layunin po ng church administration? Gagawa po sila ng administrative rules. Baka naman po magtatanong ang iba. Paano mo mapapatunayan yan? Na si Perangi Manalo nagbuo ng church administration. Sila po ang pasasagutin natin. Maganda na po yung sila po ang kaya ganyan po nilang kinikilala na si Pelcho Manalo ay huling ministro ng Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan. Ito po yung pasugo para maintindihan po ninyo. Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelhum B. Puentes. Kailan ang issue ng pasugong ito? January hanggang February 1991, Volume 43, Number 1. In no way should these administrative rules of the church contradict. Ito po. Gumawa sila ng administrative rules. Ipinakikilala po nila na hindi po kontra sa Biblia. Simple lang. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Ipinakikilala po nila yung administrative rules na ginagawa ng church administration, hindi po kontra sa Biblia. Huwag na tayong pumunta sa Biblia. Yung po ba kaya ang turo nila? Ang kontra po, sabi nila, hindi po contradiction sa Biblia. Huwag na sa Biblia, sa pasugo na lang. Ang mga salita ng Diyos, pwede bang dagdagan ng administrative rules? Batay sa kanilang pagtuturo. Huwag na tayo. Huwag na dun sa Biblia. Ito po, yung pasugo. Sa Iglesia ni Manalo, wala bang contradiction? Pasugo kontra pasugo. Mas maganda po, babasahin natin. Ano po ang paniniwala nila? Pwede bang dagdagan ng administrative rules ang banal na kasulatan batay sa kanilang pagtuturo? The Holy Scripture, ito po yung pasugo. Ito pong pasugo
pasugo na ito, 25 pesos nung inilabas. Para maintindihan po ninyo. Basta naglabas sila ng special edition, 25 pesos. We believe, ito na po yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ano po ang sole basis of faith? Biblia. Batay sa kanilang pagtuturo, ano pong ginawa nila? Nagbuo sila sa ng church administration. Anong layunin? Gagawa ng administrative rule. Sino po ba yung church administration? Mga tao yan sa pangunguna ni Peran G. Manalo. Ano pong gagawin nila? Alam niyo po, pagdating kasi sa Biblia, mas maganda po. Kaya ang Diyos nagagalit. Ipinakikilala nila na si Petro Manalo huling ministro ng Diyos. Dahil dun sa pagkakabuo ng church administration, gumagawa sila ng administrative rules. Yan po ay hindi na po bagong bagay. Alam niyo po bakit? Isaiah 24:15-16. Ito po yung paborito ng Iglesia ni Manalo. Hindi na po bagong bagay yan eh. Hindi pa man po ginagawa ni Peran G. Manalo. Nakasulat na po sa Biblia. Kumbaga natupad yung hula sa kanila. Paano mo nangyari? Ganito po ang ating matutunghayan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Paano sila naging taksil sa harap ng Diyos? Ang taksil po, hindi tapat sa tipanan. Mas maganda po, babasahin natin ng 5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naan doon sapagkat kanilang sinalangsangang kautusan. Dati po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, mas maganda po ipapakita ko sa inyo para maintindihan po ninyo kung paano sila mandaya. Ito po yung paso. Ano po ang dating paniniwala ng Iglesia ni Manalo? God rules. Nilagyan pa nila ng forever. Naging forever ba ang God rules? Hindi. Ano po ang ginawa nila? Nagbuo po sila ng church administration. Anong layunin ng church administration? Gagawa sila ng administrative rules. Kung papasinin po ninyo ang Iglesia ni Manalo noong 2016, nagpalitrato yung church administration. Obey and never complain. Hindi ko lang maipakita ngayon. Nagkaroon po sila ng tinatawag na banner. Obey and never complain. Yung po bang God rules, naging forever po ba? Hindi. Bakit? Gumagawa sila ng administrative rules. Yung pong bagay na yan hindi na po bagong bagay. Kaya natawag silang manggagawang taksi. Baka naman po, nagpaparatang tayo na baka hindi sila ang katuparan ng Isaiah 24:15-16. Mas maganda po ang pasasagutin natin. Iglesia ni Manalo mula sa kanilang pasugo. Narito. Para hindi po tayo magmukhang nagbibintang lang. Ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago, isa po sa mga church administration. Siya po ang general evangelist nila. Siya po ang sumulat nito na nagpapatotoo na sila ang katuparan ng Isaiah 24:15-16. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan na itong layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaiah, kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat.
Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. So, kulang po ang isinulat. Ipinakikilala po nila ito ay pasugo o God message. Kapag ka pinansin po natin ang God message, huwag mong daragdagan, ibabawasan. Saan mapabasa yun? 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong ibagay ang ipinag-uutos ko sa iyo, siya mong isasagawa, huwag mong daragdagan, ni pabawasan. Ito po ba ay pasugo? Hindi po. Hindi po pasugo mula sa... Ito po ay pasugo ng Iglesia ni Manalo na binabayaran ng mga kaani. Pero kulang po ang turo. Kaya titingnan po ninyo, meron pa bang sugo sa inyong reliyon? Wala na. Bakit? Ang issue po natin 3:34. Ang tanong ni Apostol Pablo doon sa Roma Kapitulo 10, talatang 14, paano sila magsisipangal kung hindi sila sinugo? Meron po silang kinikilalang huling sugo. Kaya po yung kinikilala nilang huling sugo, huling ministro ng Diyos. Walang iba kundi si Pedro Manalo. Kaya sa debate, sa diskusyon lang. Kaya nananawagan po ako sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Pag-aralan po ninyo na matagal na po kayong dinadaya. Isa sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis o tumiwalag sa Iglesia. Alam niyo po, ang pagmiministro pa sa Iglesia ni Manalo may bayad. Pero hindi ka na pwedeng maging ministro ng Diyos. Dahil meron silang kinikilalang huling ministro, huling sugo ng Diyos, huling ministro ng Diyos, walang iba kundi si Pedro Manalo. Yan po ang dahilan kung bakit naghahangad ako na makaharap sila ng debate o diskusyon. Kaya nagtataka po yung karamihan. Baka naman magtanong. Kasi po ang tunay na sugo, binabasa yung kanyang karapatan. Mas maganda po, babasahin ko sa inyo. Ito po yung aking karapatan o tungkulin. Ito po ay bagong bagay sa Iglesia ni Manalo. Bakit ako nagtuturo? Alam niyo po ang tungkulin pagka-ministro. Yung tungkulin pagka-ministro, yung tunay na tagapagturo, tagapangaral. Mas maganda basahin na lang natin. Mas maganda po. Ang babasahin ko sa inyo, Hebreo. Kapitulo 5, talatang 4. Kasilin po ninyo kung paano nagkakaroon ng tunay na tagapangaral. Hebreo Kapitulo 5, talatang 4. Pasinin po ninyo ang pagtuturo rito. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na ang Diyos, liban na kung tawagin siya ng Diyos. Ito po ay pagtawag. Kaya kapag ka binigyan ka ng karapatan, mababasa mo ang iyong karapatan, katulad ng ginawa ni Kristo. Kung babasahin natin sa Lucas. Pero ang tinitingnan ng karamihan ay yung karapatan ko. Kaya tinatanong ako, ikaw ba isugo? Anong karapatan mo? Ganito kung ating matutunghayan, mas maganda po pasasagutin natin ang Isayas 41:25. Ito po yung karapatan ko. Kasi po kung babasahin natin ang mga iba't ibang mga katulad ni Cristo, katulad ni Pablo, katulad ni Pedro Manalo, yung pong karapatan ko mismo. Kung bakit ako nagtuturo. Para hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa.
Kasi tinatanong ako, ikaw ba'y sugo? Ganito ang ating matutunghayan, may ibinangon ako mula sa hilagaan. Ito na po yung karapatan ko, tungkulin ko. May ibinangon ako mula sa hilagaan at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw, siya'y paroroon sa mga pinuno na parang simento at parang magpapalyok na yumuyurak na putik na malaki. May ibinangon ako mula sa hilagaan. Ang pinanggalingan po sikatan ng araw, pagkaparito sa hilagaan, ibinangon siya ng Diyos. Paano ko natiyak na ito'y tagapagturo ng Ebanghelyo? Mas maganda po babasahin ko muna ang 45:13. Pansinin po ninyo. 45:13. Aking ibinangon siya sa katwiran. Aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan. Kanyang palalayain ang aking mga natapon. Hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga kubo. Aking ibinangon siya sa katwiran. Ano po yung katwiran? Babasahin po natin. Aklat po ng Roma, Kapitulo 1. Pansinin po ninyo. Kapitulo 16-17. Kung bakit ko nasasabing ibinangon sa katwiran, ang katwiran po salita ng Diyos. Roma, Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nakahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Kaya ito po yung katuparan ko, Isaiah 41:25. Siya po ang aking karapatan. Bakit po laging Iglesia ni Manalo ang binabanatan nyo? Bakit ang laging Iglesia ni Manalo ang pinupunan ninyo? Ganito ang ating matutunghayan. Aklat din po ng Jeremias. Ito po ang tinatanong kasi ng karamihan. 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. Ito po yung itinuturo ko. Kaya po, Iglesia ni Cristo mula sa hilagaan. Ulitin po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. At isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ano po ang layunin? Pupukawin. Isang dakilang bansa na nagmula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Bakit? Naging manggagawang taksi. Hindi sila nanatiling gablos. Ipinakikilala nila na si P.H.Y. Manalo, huling sugo, huling ministro ng Diyos. Ipinakikilala nila na si P.H.Y. Manalo naging sakim sa tungkulin. Hindi niya naisalin ang pagiging sugo. Hindi niya naisalin ang pagiging ministro. Kaya ganyan sila nagbuo ng chapter administration para gumawa ng administrative rules na ipinakikilala. Kaya pinatay po nila ang katangian tunay na Iglesia ni Cristo. Mga huling talata na ating babasahin, aklat po ng Marcos. Ito po yung ginawa ni P.H.Y. Manalo. Kung bakit naging manggagawang taksil sila. Aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, 42, 43, 44, 45. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Nagbuo po sila ang tinatawag na chapter nito. Ito, mali.
Nagbuo po silang tinatawag na church administration. Ito pong church administration, susundin sila. Bunga po ng ginagawa nilang administrative rules. Mga tao po yan. Kaya kung tawagin ko po, Iglesia ni Manalo, nagagalit sila. Ito po, babasahin ko lang po sa inyo. Kung bakit sila nagbuo. Ulitin ko, 42. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang masusunod. Pagka sinabi po kasing hentil, hindi po kumikilala sa Diyos. Yung pong hindi kumikilala sa Diyos, pinapanginoon sila, dinadakila, napapasunod nila yung mga tao sa pamagitan po ng church administration. Tuloy natin ng 43. Ngunit, hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Yung mga namumuno dapat maging alipin ng lahat. Kaya ginagawa po sa inyo, yung pinakakain nyo sa pamagitan ng limos, naka-aeroplano. Yung pinakakain nyo sa pamagitan ng limos, may bahay sa Forbes Park, naka-helicopter, magagarang opisina. Sino ngayon ang pinaglilingkuran nyo? Sila. Kaya kilalanin po ninyo na inyong reliyon o iglesia. Meron pa ba kayong kinikilalang sugo ng Diyos na buhay? Meron po ba kayong kinikilalang ministro ng Diyos na buhay? Sino ang kinikilala nilang huling sugo ng Diyos? Si Pedro Manalo. Kailan namatay? 1963. Yung po bang huling sugo, huling ministro, isang termino? Opo. Sino ngayon ang kinikilala nilang huling ministro ng Diyos? Walang iba kundi si Pedro Manalo. Meron pa ba silang sugo na maaaring magturo ng ebanghelyo sa kanila? Hindi na. Wala na. Bakit? Patay na. Kaya pinatay po nila yung Apokol 7:2. Ang banggit dun amin. Matatakan. Ang dami pala. Bakit pinasolo nila kay Pedro Manalo? Bakit nila kinikilalang si Pedro Manalo na huling sugo ng Diyos? Kaya sa Iglesia ni Manalo, wala na pong buhay na sugo ng Diyos. Wala nang ministro ng Diyos na buhay. Kaya kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo. Tatandaan po natin, ang may karapatan lamang na magturo, yung sugo o sinugo. Ang ibang termino po ng sugo o sinugo, ministro. Kung magagawa po niyong tutulan niyo. Mag-comment po kayo. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat sa inyo.